VP nga ba ito? Wala raw, hindi raw karapatan ng mamamayang Pilipino na makinig. Sino kaya ang gusto niyong makinig? Mga pusa, aso, ano Yan. since So, doon hello ako guys. doon Ayan, ako na nagbabalik na naman po ang inyong lingkod, Ani Sipcon, sa panibagong vlog. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, tanghali, gabi sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa. No? So, right now ay talaga namang napakalakas ng ulan at may bagyo pa rin po tayo. Mag-iingat lagi. Importante po ang ating kalusugan. Importante po na safe tayo sa mga panahon na ito. So ngayon po ang ating content ay tungkol po sa ating BP Sara. No, so eto na naman, nagsalita na naman ang BP Sara na talaga namang kanina ay mag-isa lang ako dito at talaga namang tawang-tawa ako hindi tuwang-tawa tawang-tawa ako sa kanya. At biruin mo ba naman, nagsalita siya, sumagot siya sa isang katanungan ng isang DDS supporters at ito po ay nangyari doon sa The Hague. No? Na may binanggit nga raw si House spokesperson, Princess Abante na sinabi niya na tungkulin daw po ni Vice President na makinig sa SONA ng ating Pangulo. At talaga namang na-shock ako, no? Siguro naman napanood nyo na ito, na-shock ako sa sinagot niya. No, biruin mo ba naman na hindi raw niya tungkulin at iginiit pa nga niya rito na hindi raw batas ang makinig sa Pangulo para sa SONA nito. Di raw tungkulin ng mamamayang Pilipino na makinig sa sasabihin ng Pilipino, kundi tungkulin daw ng Pangulo na ihatid niya ang mga kaganapan sa buong bansa. No? So ano nga ba ang pinagmulan nito? Ito po ay interview, no? Pakinggan muna natin yung interview bago tayo magdaldal dito at kung ano yung saloobin natin sa sinagot na ito ni VP Sara. VP nga ba natin ito? OMG. So eto po. Ma'am, iba po tayo. Sinabi po ni House Spokesperson Princess Abante na tungkulin po daw ninyo na makinig sa State of the Nation address ni BBM. Sabi niya po ay handa ang Kamara, ay welcome kayo sakaling dadalo kayo sa SONA. Your comment on this one. Wala tayong batas na nagsasabi tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin, mga Pilipino, kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo walang tungkulin makinig. We have the right to listen or to not listen. There is no law mandating us to listen to the president give his State of the Nation address. So yun ang pahayag niya, guys, no? At talaga namang wala raw tungkulin, wala raw batas. At eto ba, yung SONA na to, wala raw tayong tungkulin na makinig. Eto nga guys ibibigay ko ito sa inyo. 'Di ba leader siya, vice president siya? So naniniwala tayo sa kasabihang good listener is a good leader. No? No, so kung hindi siya makikinig, wala siyang karapatang mamuno or maging leader sa ating bansa. Ika nga nila ay talagang dapat makinig ka, no? So kung walang makikinig, at ang mga DDS naman ay yes, true. Nagsipagsang-ayunan talaga ang mga DDS supporters sa kanya na totoo ang sinasabi mo. Kung hindi kayo makikinig,
Kung hindi makikinig ang sambayan ng Pilipino, sino ang makikinig sa Pangulo? Sino ang gusto niyong makinig sa Pangulo? Baka gusto na ito makinig yung mga ipis, yung mga daga. Yun ba? Talagang, alam mo, ako natatawa talaga ako, pero ngayon nanggigigil talaga ako sa BP natin. Tungkulin po natin na makinig, no? Para, ano pa, ang mga sasabihin ng ating Pangulo kung hindi rin naman natin papakinggan. Paano natin malalaman ang estado ng bansa kung hindi natin mapapakinggan ang kanyang mga sinasabi? No? Especially kayo mga DDS, especially ikaw VP Sara, kailangang makinig ka sa sasabihin ng Pangulo dahil ikaw mismo gustong-gusto mo maging Pangulo, no? Makakakuha ka dyan ng pointers kasi nga gustong-gusto mong maging president sa 2028. Kung hindi ka makikinig kay PBBM, wala kang makukuhang pointers, wala kang makukuhang experience na kagaya kay PBBM. Biruin mo, isiningit pa niya na wala raw batas. Kailangan pa ba nating isabatas ang pakikinig? Tayong mga mamamayang Pilipino, tayo ang nagluklok sa presidente, sa'yo. Kami ang nagluklok sa inyo. Even mga DDS. Karapatan namin ang makinig. No? Tungkulin namin ang makinig kung ano na ang nangyayari sa bansa natin. Pasalamat nga tayo pinapahatid sa atin ng Pangulo ang mga ginagawa niya, ang mga nangyayari sa bansa. No? Wala naman kaming pakialam Kung ayaw mo talagang umattend pasalamat ka nga. Iniimbitahan ka pa talaga. Welcome ka raw sa pero ginanon mo si si Attorney Princess Abante. Wala raw itong karapatan dahil spokesperson lang raw ito, wag nang mangialam. Wow! Nandiyan siya, may pinag-aralan siya at talaga ng mga isang mamamayang Pilipino siya. Kahit sino pwedeng mag-invite, no? Lalo ka na mataas ang position mo. Tsaka guys, alam nyo, lalo na kayong mga DDS, Lalong-lalo na kayo, kailangan yung makinig sa sona ng ating Pangulo. Paano na lang yan? Pag hindi nyo narinig ang mga plataforma or project pa na darating o kaya yung mga nagawa, paano ninyo mababaluktot ang mga sinasabi or yung mga nagawa ni PBBM? Hindi nyo mapupulaan ito pag hindi nyo pinakinggan. Dapat papakinggan nyo talaga kung ano yung mga nagawa ng Pangulo. Karapatan natin yun dahil tayo ay nag-aambag sa mga sinasahod ng mga politiko, ng mga opisyal ng ating bansa. No? Tayo yung nagpapasahod, ika nga. Tayo ang may mas karapatan na makinig. Magbigay ng haka-haka, magbigay ng katuwiran, magbigay ng ang tawag dito, analyzation kung ano nga ba ang ginawa ng ating Pangulo at ikaw. Gusto mo yata magsona ka din Hindi magsona ka din. Pwede naman No? Para mapakinggan ka rin namin. Kahit na ganyan ka, pwede ka naman namin pakinggan. No? So, ano nga ba ang nito? Kayo guys, ano ang inyong saloobin sa itinura ng ating VP? Diyos ko, VP nga ba ito? VP nga ba ito? Wala raw, hindi raw karapatan ng mamamayang Pilipino na makinig. Sino kaya ang gusto nyong makinig? Mga pusa? Aso? Sino? Doon ako natatawa Dahil kung walang makikinig sa Pangulo, sinong gusto mong makinig VP ka ba talaga? Ay nako, talaga namang naloloka ako sa iyo. Kayo guys, ano ang saloobin nyo rito? Comment lang kayo dyan. Natatawa talaga ako. So, yun nga guys, yan lang ang ating vlog ngayon at maganda itong pag-usapan talaga sa live No? So, ewan ko, good listener is a good leader. Kailangan makinig tayo araw-araw. Every day is a learning day
ika nga nila. Okay? So, yun lang guys at maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, ingat po kayo.